Depressed, frustrated, sad, confused. You want answer. Let's talk. Give me a message sa page ko sa Philippine Dating Coach and you can have one-on-one coaching with Coach Baze, your dating coach. Just please subscribe to my channel and hit the bell button. Maaring gusto mo malaman ngayon kung yung ex mo meron ng bago or yung ex mo wala pa bang bago. Gusto mo ring malaman kung mahal ka pa ba niya o hindi ka na niya mahal. Maaring yan yung mga specific questions in your head na minsan nakakadagdag ng anxiety kapag inisip mo na sobra. 'Di ba? Parang gano'n yun. Kasi yung anxiety mo talaga lalala kapag iniisip eh. So I think that's not the thing na kailangan mong isipin kung may bago ng ex mo o wala pa. Paubaya mo na muna sa sitwasyon. However, kung sakaling may bago ng ex mo, ano ba ang pinaka-best response mo? 'Di ba? Kasi diyan kayo nagkaka-trouble pag may bago na ex niya may hinang nila lang. Kidding. Okay, the thing is, the best way to approach it is, this is what we call the sense of calmness. Okay? Sense of calmness. First, tatanungin nyo ako, ano po ba ang gagawin ko para ibalik yung ex ko? Meron na siyang iba. Una, kumalma ka muna. Okay? Huwag ka muna mataranta. I just want you to have this what we call state of calmness. But of course, you will ask me, Coach, para saan tong state of calmness na to? Kung dapat ako mataranta, dapat ako magalit, dapat ako maging emotional, dapat ako magwala kasi yung pinakamamahal kong tao sa mundo is meron ng bago. Of course, talagang ganyan ang gusto mong maramdaman. Pero this video tells you, just please shut up. Shut up, okay? Shut up right now. Shut up. Shut that emotion down right now. Huwag ka muna mataranta. Please, please. Calm down. Okay, I'm gonna explain to you what to do. All you need to do is just to listen, okay? Makinig ka muna, i-apply mo na automatic. Una, hiniwalayan ka ng ex mo because probably toxicity or lack of attraction. That's the reason. Toxicity, lack of attraction. Huwag mong isipin na naganap siya ng bago kaya kanya pinalitan. Alam mo kung talagang attractive ka, nung una pa lang, hindi na maghahanap ng bago yan. That's the point. Hindi yan maghahanap ng bago kung talagang nakastick in siya sa'yo. Pero kung hindi talaga siya nakastick sa'yo, talagang hahanap yan ng bago anytime. But the point is, syempre, what is the first thing to do right now? Kasi sobrang na-anxious na ako, sobrang nalilito na ako, may pag-asa pa ba kami ng ex ko? Wala na, okay. Here's what you're going to do. First of all, you just need to relax. Relax ka lang muna. Huwag mong pilitin lahat ng bagay na mapasang-ayon doon sa gusto mo. Give up your delusions, give up your illusions. Kasi kung makikiusap ka lang na magbalikan kayo, kahit meron na siyang iba, aasa ka lang, tatanungin mo lang siya, lalo lang makakagulo yun. Lalo lang magiging bombarded yung isip niya. Kaya don't do any kind of shits. Do not text your ex kung bakit mo pas pinili yan, bakit mas gusto mo yan kaysa sa akin, ba't mo ako pinagpalit. Huwag kang magte-text ng ganon. Huwag kang mag-chat ng ganon. Ang gawin mo muna, mag-relax ka lang muna and then apply the no contact rule immediately. When you started the calmness, it will help you. Mentally speaking, physically speaking, and you will become less depressive, okay? Mas malilesen natin yung depression mo, mas magiging logical ka. At kapag naging logical ka, mas magiging mataas yung state or chances na mabalik mo yung ex mo. Bakit? Kasi once na naging kalmado ka, once na lumayo-layo ka muna, once na nagpaisip ka, that will be the time na kahit meron siyang kasamang bago, oras na na-miss ka niya at hindi mo siya kinulit, from the word itself, wag mo siyang kukulitin, mas tataas yung level ng pagka-miss niya sa'yo. Kahit meron pa siyang kasamang bago. At bakit may miss ka niya kahit meron pa siyang kasamang bago? Simple lang. Kasi hindi ka nagpaparamdam. Habang yung bago niya, nandyan sa harapan niya. Okay, medyo nako-confuse kayo, no? Magulo, no? Okay, dahil kasama niya yung bago niya, lagi niyang kasama yan. At kapag dumating yung time na yung bago niya, kuhang-kuha niya, nandyan yung bago niya for him, for her,
napaparamdam ng bago niya, na mahal siya ng bago niya, habang ikaw hindi ka nagpaparamdam, mas mag-i-increase yung level ng mystery mo kumpara dun sa bago niya. Kasi yung bago niya, kasama lang niya yun anytime eh. And every time, nandun lang sa tabi niya yun. Samantalang ikaw, wala ka sa tabi niya ngayon. At ang ginagawa mo ngayon, nagpo-focus ka sa buhay mo, nagpo-focus ka sa pag-aaral, pagtatrabaho, kung ano mang journey mo, nagiging masaya ka, ginagawa mo yung mga dapat mong gawin, at nandun ka sa state of calmness, nakikinig ka kay Coach Base, kumakalma ka lang, gaya ng sinabi ko, hindi ka natataranta, hindi ka naguguluhan, hindi ka nagugulimahanan, or ano man uri ng kasakitan ng isip. Oo, nadidepress ka, pero hindi mo masyadong iniisip at nawawalan ka ng anxiety dahil sa pagkakaroon mo ng state of calmness. And it will help you a lot. And because of that, dahil nag-no contact rule ka, hindi mo siya kinakausap, hindi ka gumagawa ng paraan, nagpapamiss ka sa kanya, yun lang naman yung way para ma-miss ka, yung maisip ka niya, maalala ka niya, and then hanap-hanapin niya yung presensya mo. Kaso nga, hindi mo pinaparamdam, so mamimiss niya yun. Ngayon, kapag namimiss niya yun, yung presensya mo, kasama niya yung bago niya ngayon. Yung bago niya, kung ano-ano yung pinaparamdam sa kanya. Nasa harapan lang niya yung bago niya. So, hindi niya namimiss yung kasama niya. Make sense? Paano mo mamimiss yung taong kasama mo, di ba? So, hindi niya namimiss yung bago niyang kapartner kasi kasama niya. At pagdating sa psychology, mas naa-attract yung tao doon sa taong namimiss niya kumpara doon sa taong kasama niya. Okay? So, dahil namimiss ka niya, pinagkukumpara niya ngayon yung energy ng pagka-miss sa'yo kumpara dun sa energy na binibigay ng partner niya ngayon. Yung energy na binibigay ng partner niya ngayon is simple lang, wala lang, labing-labing lang, back and forth messages. Hindi ko alam kung ano yung pinaggagawa nila, malay natin. But the point is, yung pagka-miss niya sa'yo, naglalaban yun. At dun na siya nag-i-start mag-compare. Bakit namimiss ka niya? Bakit parang gusto ka niya makausap? Bakit parang gusto ka niya makayakap? At every time na may gagawin na hindi ka aya-aya itong partner niya na bago, hindi niya maiiwasan na i-compare niya yung bago niyang partner sa'yo. Okay, i-compare niya yun sa'yo. So, that's it. Kapag nag-start na siyang magkaroon ng comparison, mag-i-start na siyang mawalan ng gana sa bago niyang partner. Or rebound man yun kung tawagin. At once na nawalan na siya ng gana sa bago niyang rebound, and then it will start na mag-gain ka ng attraction habang ikaw nakafocus ka sa buhay mo, tinatrabaho mo lahat ng best mo para maayos yung life mo, siya naman namimiss ka niya, and in that way, magre-reach out na siya unti-unti sa'yo. And of course, you will ask me, Coach, may chance pa ba kami ng ex ko? Ano ang meaning ng mga post niya sa Facebook? Ano yung ibig sabihin nito? Ibig sabihin ng ganyan? Just chat me. Okay, we will try to get your ex back. If in case na kaya pa, at malalaman ko naman yun. So just give us a message sa page ko, sa Philippine Dating Coach. Let us know the answer about it, and I'm gonna help you about it. Thanks for watching.